Si Liza ay isang journalism student sa Maynila. Sa kanilang huling proyekto sa kolehiyo, kailangang gumawa sila ng documentary tungkol sa isang lumang alamat o misteryo. Naisipan ng kanilang grupo na puntahan ang isang baryong halos wala sa mapa, San Sebastian sa Rizal, isang liblib na lugar na may isang kilalang alamat tungkol sa isang bahay sa dulo ng bulod. Ayon sa alamat, ang bahay ay minsang pagmamay-ari ng pamilyang Montemayor, ngunit bigla silang nawala isang gabi. Simula noon, wala nang taong nanirahan doon. Sinasabi ng mga matatanda sa baryo na kung sino man ang magpalipas ng gabi sa loob ng bahay, hindi na lumalabas ng buo ang pag-iisip o hindi na lumalabas kailanman. Pagdating nila sa San Sebastian, malamig ang simoy ng hangin kahit tanghaling tapat. Ang mga residente ay tahimik, may takot sa mata. Pinilit ni Liza na kapanayaman ang ilan, pero ang sagot lang ng isang matandang babae, "Iha, huwag mo nang pakialaman yang bahay na yan. Hindi yan para sa mga buhay." Dala ng kagustuhang matapos ang proyekto at maranasan ang alamat, pumayag silang lahat, si Liza, Ryan, ang cameraman, Joyce, ang researcher, at si Miguel, ang sound guy, na matulog sa bahay ng isang gabi. Gabi na nang marating nila ang bahay. Napapalibutan ito ng mga patay na punong kahoy at matataas na damo. Ang hangin ay parang bumibigat habang papalapit sila. Bukas ang pintuan, pero parang hindi ginagalaw ng hangin kahit ang laylayan. Pagkapasok nila, amoy amag at nabubulok na kahoy ang bumungad. May mga larawang kupa sa dingding, mukha ng isang pamilya, isang lalaking seryoso ang tingin, isang babaeng may hawak na sanggol, at dalawang batang lalaki. Nag-set up sila ng equipment. Nagtawanan pa sa simula habang nagre-record. Pero nang tumama ang alas 12 ng gabi, nagsimula ng makaramdam ng kakaiba si Joyce. Nakatingin lang siya sa isang sulok, parang may naririnig na tinig. "Narinig mo yun?" May umiyak, bulong niya. Walang narinig ang iba. Alas 4 ng madaling araw. Si Miguel, na nakaupo sa likod ng sofa habang nagmo-monitor ng audio, biglang napatalon. Sa headphones daw niya, may narinig siyang bulong na parang batang umiiyak sa loob ng kusina. Nang puntahan nila, wala doon si Joyce. Iniwan nila ang camera na bukas habang hinahanap siya. Sa replay ng footage, makikita si Joyce na tumayo habang natutulog at sinundan ng isang aninong parang batang lalaki papasok sa madilim na hallway. Naghiwalay sila sa paghahanap. Si Liza at Ryan ang magkasama. Habang nililibot ang ikalawang palapag, narinig nila ang pagtugtog ng lumang plaka mula sa gramophone sa sala, wala namang kuryente sa bahay. Pagtingin nila sa isa sa mga kwarto, may nakita silang lumang journal sa ilalim ng kama. Dito nila nalaman ang tunay na nangyari